Masarap ang kimchi. Amoy utot lang talaga. Try na. Masarap. Oh, 식감이 이상해. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in my life. Snowy na naman today! Pero gusto ko ng snow sa first day. Kaya I'm enjoying the weather today. Delikado lang talaga ang daan. Kailangan magdahan-dahan pag nagmamaneho and hanggat maaari wag na lang mag-drive. Kaya lang, mahirap yung transportation papunta sa workplace ko. Malapit lang talaga from our house to my workplace. Pero yung transportation, complicated. Dahil a day in my life, madami tayong gagawin. Alam nyo naman ang a day in my life content ko, diba? Nandiyan ng household chores, errands, and syempre, ang pagluluto ng Filipino food. So, samahan nyo ako ngayong araw na to, netizens. Papasok muna tayo sa trabaho. Nasa loob ako ng sasakyan, parang feeling ko yung snow tatalisik sa mukha ko. May birthday celebration here. Kapag merong may birthday dito sa academy, nagpa-party talaga and nagsa-celebrate yung celebrator together with his or her friends. And then, required bang mag-prepare ng regalo? Dati yes, pero ngayon hindi na. Kung gusto magbigay, okay lang. Kung hindi rin, okay lang. But since konti lang yung mga students namin ngayon sa academy, halos lahat ng mga kids naghahanda ng regalo para sa birthday celebrator. Anyway, naghihintay pa ako. Busy sila. Ang estudyante ko ay 4 years old ngayon. Work. Car wash. The elephant washes the front of the car. Front. The elephant washes the back of the car. Back. Very good. Let's say window. Let's say wig. Oh, okay, sit down. The car starts with letter C. Clap your hands. 1, 2, 3. 1, 2. It's snowy. Do you like snow? Why do you like snow? Because we can make a snowman! Yeah! Dahil ang aking trabaho, tayo ay mag-out na. Yay! Samahan niyo na ako ngayong araw na to, netizens. Let's go! Snowy pa rin. Free na coffee sa academy. Pero hindi kasi ako nagko-coffee. Bawal sa akin. Kaya, tinake out ko na lang. Kailangan ko magpunta sa nail salon kasi may ipapa-after service ako na fingernail. Sa Korea, may tinatawag na AS or yung after service. Kahit saan lugar yan meron. Just like sa nail salon, meron siyang na-miss dito sa pinky ko. Kaya, ipapa-after service ko. Since less than a week pa lang naman tong fingernails ko. Kaya, pwede pa. Actually, kahit sa parlor, alam nyo, kapag hindi ka satisfied dun sa pinagawa mong buhok mo, pwede pa. Within a week, babalik ka lang sa parlor. And walang extra bayad yun. Galing, no? Tapos, kung talagang hindi na maaayos, makakakuha ka ng refund. Nangyari na ba sa akin yung nag-refund ako sa buhok ko? Yes. Yung may-ari na mismo yung
balik ng bayad ko. Kahit ayoko sanang kunin. Nagpa-straight ako ng buhok tapos hindi naman na straight. Ayaw naman nilang masira yung buhok ko. Sabi nila hindi pwedeng lagyan ng gamot. So, yun. So, let's go. Pupunta tayo sa nail salon. Nasa Avenue na ako. Run. Snow. Let it snow. This avenue. So, after service, saglit lang to. AS. Done, naayos na. Ito lang yun. This time, we're gonna go to the mart to buy eggs and milk. Let it snow. Ko. Let's go home na! I'm already home. Magluluto ako ng corn para sa merienda namin. Pwede nyong i-preserve ang corn sa freezer. Actually, itong corn na to nung summer pa. Galing to sa farm, syempre. Nilalagyan ko ng salt and sugar. Habang naghihintay ako sa corn, ayusin ko muna yung mga eggs. Mag-aayos ako ng mga side dishes. Nilipat ko sa mga maliliit na containers. Mag-transfer ako ng kimchi. Ito yung Kimjang kimchi. Ginawa to ni Omoni nung November. Sobrang ganda ng color. And masarap. Dapat kasi yung nasa ilalim yung unang kainin. Si Omoni ang galing niyang mag-place ng kimchi sa containers. Hindi ko makuha yung style niya. Masarap ang kimchi. Amoy utot lang talaga. Pero perfect to kapag kumakain ng meat, ng ramyeon. Yan. Ang lahat ng side dishes namin ay galing sa farm. Gawa ni Omoni. Kay Omoni itong container na to, lilipat ko na sa akin. Kayo, paano kayo kumain ng corn? Ako nag-spread ng butter and then yung cheddar cheese powder. Naalala ko dati nung nasa Pilipinas pa ako, mahilig din ako magmerienda ng nilagang mais sa kanto ng Vicente Cruz kung saan ako lumaki. May nagtitinda ng mais. Tapos, nilalagyan niya ng butter and cheese nakalagay sa stick. Ang presyo ng mais dati ay 10 piso. Magkano na ba ngayon? Napaghahalata yung edad ko, no? Pero okay lang. Those were the days in the Philippines. Kain tayo.
Harap. Perfect. Ano merienda nyo? May cousin ako. Nag-post siya na feeling down siya. Kasi iniisip niya na he's not a good father to his daughter. Kasi hindi daw nakikinig sa kanya yung daughter niya. Parang hindi niya mapasunod. Kaya to netizens, ano yung parenting style nyo? Ano yung ginagawa niya para sumunod and makinig yung anak niyo sa inyo? Ako kasi, kami ni Alex, pag meron kaming gustong ipagawa sa mga bata, nilalapitan talaga namin yung mga bata. Like for example, mag-stop na sa gadgets. Kasi kung nandito ako sa kusina and nandun sila sa kwarto nila and sasabihan ko sila na, Inay, ayos na. Stop using your phone. Stop using your tablet. Ganyan. Hindi yan makikinig. Dead ma lang. Sasabihin lang sa amin ng mga bata, oh, hanggang ganun lang. Tapos tuloy pa rin sila. So what we do, nilalapitan talaga namin ni Alex, both Ina and Ajun. Tapos tinatap namin yung dalawa sa shoulders nila. Stop na. Enough. Turn off your gadgets. Effective ba yun? Yes. Tapos, halimbawa, sinabi na namin yung do's and don'ts. Pero, hindi pa rin sinusunod. Nag-aalat kami ng time para upuan talaga yung kailangan naming ayusin sa mga bata. Usually, si Alex ang in charge doon kasi in Korean talaga sila nagko-converse ng mga bata. And mas na-express ni Alex yung gusto niya sabihin na maiintindihan ni Ina and Ijun, ganun din yung mga bata. Tapos ako, nakatabi lang kay Alex. 4 kami nag-uusap-usap. And then, hindi lang kami ni Alex ang nagsasalita. Meron ding oras para magsalita si Ina and si Ijun. Kung agree ba sila sa sinasabi namin or hindi. May gusto silang baguhin sa mga sinasabi namin. Ganyan. Yung opinion nila, open kami sa opinions, sa suggestions, ideas, and sa lahat ng sasabihin ng mga bata. Tsaka I think every parent nararamdaman yun na parang I'm not good enough. As a mom, as a dad, ganyan. Kasi gustong-gusto nating madisiplina and mapabuti yung anak natin, no? Pero parang may kulang? Bakit parang may mali? Valid yun. Lahat tayo nakakaramdam ng ganun. Tsaka importante din yung eye contact pag nag-uusap tayo. Kapag kinakausap natin yung mga anak natin. Makukuha ba yun sa isang upuan lang? No. Paulit-ulit yan. Sinabi mo today, sasabihin mo ulit kinabukasan. It takes a lot of patience talaga. Yun yung kailangan talaga natin, mga magulang. Pasensya. Share niyo yung style nyo. How do you discipline your kids? Para makatulong din tayo sa iba. Makakuha sila ng mga tips na magiging helpful din sa pagpapalaki ng mga anak nila. Tapos na ako magmerienda, nabusog ako. Literal na busog. Sumakit yung tiyan ko. Anyway, kailangan ko nang mag-wipe ng glass windows. Ang gamit kong mixture ay ang water and vinegar mixture. Pinapanglinis ko talaga yan ng kung ano-ano pamunas dito sa bahay. Madaming to netizens ang nag-try gumamit. Successful naman daw. Sobrang linis daw nung mga pinunasan nila. Anyway, parang ang sarap maglinis-linis kasi ang background ay snow. Unahin ko nang punasan ang aming glass window sa sala. Actually, ang daming sinampay ng bahay namin. Oh, diba? Oh! Muntikan na mahulog. Muntikan pa lang. Maganda maglinis ng ganitong panahon kasi hindi ka pagpapawisan and hindi mo ma-feel yung pagod. Nag-enjoy ba ako sa mga gawain sa bahay? Yes. Parang very fulfilling kapag maayos yung bahay namin. Napapagod ba ako? Yes. Sino ba namang hindi mapapagod kakalinis, kakaayos, tapos may trabaho pa ako. Naasikasa ko pa ang family ko. Nagko-complain na ba ako? Sometimes, pag feeling ko yung pagod na ako, tapos parang walang pakialam yung mga kids. Tapos alam nyo, si Alex to the rescue yan. Palagi kasi akong tumatawag kay Alex kapag parang ang heavy na ng pakiramdam ko. Tapos siya na yung tatawag sa mga kids, sabihin niya,
pagod na ang mommy nyo, huwag nyo na siyang i-provoke, intindihin nyo na kapag nagtaas siya na ng boses, and then, be responsible na kayong magkapatid. Usually, sinasabihan niya si Ina kasi eldest nga si Ina. And si Izun, sumusunod sa ginagawa ng ate niya. So, sobrang nagpapasalamat ako kay Alex. Kasi, support system ko siya eh. Busy man siya palagi sa trabaho, pero yung responsibilities niya sa husband and father, nagagampanan pa rin niya. Hindi lang provider ha. Thank you so much, Inapa! Ang matrabaho lang naman tong window sa living room kasi malaki. The rest hindi na. Maliliit lang naman. So, carry na. Amoy suka ba? Yes. Pero nawawala din naman kagad yung amoy. Hindi nagtatagal yung amoy sa bahay. Done ang window sa living room. Sa ibang part na tayo ng bahay. Next, ang room ni Ina na messy. Hinahayaan ko na siyang ayusan ng kwarto niya. This time, yung room ni Izun. Actually, maliit lang yung bintana sa room ni Izun. Madali lang. Kailangan ko ng bigger towel for Izun's room para ma-absorb yung moist. Bakit kaya ma-moist to? Yan ang view. Outside Izun's room. Here. Okay. Okay, done. This time naman ang aming room. Last na tong window sa kitchen. Hindi pa pala last yung sa kitchen. Meron pa pala akong lilinisin. I forgot. Ang hirap din ng trabaho nyo to, netizens. Lagi nyo ako sinusundan. Vanity mirror namin. Tignan nyo, ang dami pa naiwan na water and vinegar mixture. Magagamit ko pa to sa mga susunod na buwan. O diba, makatipid tayo. After maglinis ng glass windows, magpapalit na ako ng cushion cover. Ito yung ilalagay ko. Saan ako bumibili ng mga cushion covers ko? Sa Kupang. I'm not sure kung meron sa Philippines yan. Parang feeling ko, ano lang yan, based sa Korea lang. May mga nagre-request sa akin yung mga pasabay. Pasensya na kayo ha. Kasi hindi ko kayang i-accommodate yung mga request yun na ganun. Sa sobrang busy ko. Sana maintindihan nyo to, netizens. Sa sobrang dami ng ginagawa ko sa buhay ko. Huwag nyo naman na akong utusan ng utusan. Kung may mahahanap kayo sa Pilipinas or kung nasaang bansa kayo, hanapin nyo na lang dyan. Ayoko naman na masabihan nyo ko na masungit kasi hindi ko ginagrant yung request nyo. Huwag ganun. Busy din lang talaga ako. Kung order ko lang yan online, okay lang eh. Pero after ko ma-order, ipapadala ko pa dun sa nagpapasabay. Tapos, yung payment din, problema nyo, paano nyo ipapadala sa akin? Yung charge pa lang nun, napakamahal na. At saka, sa mga nagsasabi na i-share ko yung blessing ko, hindi ako, kasi, nagpa-public ng mga tulong na binibigay ko sa ibang tao. Sa totoo lang, ang dami ko nang nabigyan ng tulong simula nung nag-vlog ako. So, hindi nyo kailangan sabihin sa akin na
i-share ko yung blessing ko. Kasi kahit hindi nyo sabihin, sinishare ko, hindi lang sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa mga subscribers ko talaga. Hindi lang sa Philippines, sa ibang bansa pa. Nakakarating yung pag-share ko ng blessing ko. Okay, done! I feel so good. This time, magba-vacuum na ako ng aming bahay. Share ko lang, alam nyo ba, nung narinig ko yung tunog na tong vacuum cleaner na to, tuwang-tuwa talaga ako. Parang feeling ko, sobrang lakas makalinis ng alikabok. Pakinggan nyo to ni Rizenza. Para sa mga kagaya ko na mahilig maglinis talaga and nakakaramdam ng kasiyahan kapag malinis ang bahay, ma-appreciate nyo yung ganitong vacuum cleaner. Oh, diba? Gawa ko ng merienda ni Ina. Mag-toast ako ng bun sa pan. May toaster ako, pero hindi ko ginagamit. Merienda si Ina. It's dinner time! Magpapainit lang ako ng ulam na galing kay Ferds Kitchen TV. So, bumili ako sa kanya ng beef caldereta and he gave me boppies. So, yun yung ulam namin ng mga kids. This is our dinner, boppies, caldereta, plain rice, and then side dishes. Yan. Thank you so much, Ferds Kitchen TV, sa aming ulam for tonight. And sa mga nasa Korea na may cravings sa pastries, gourmet, and kung ano-ano pang ulam, message nyo lang si Ferds Kitchen TV. Gawang Korea, lasang Pinas. Kain tayo, Renerizen's! 너무 많아요. 조금. Gutom ako ba? Try boppies. 소고기야, 아들, 소고기. 나 소고기 싫은 거 알잖아. 알았어, 일단 먹어봐. 괜찮거든, 맛은? Caldereta. Sarap. Actually, kulang yung kanin, kaya hindi pa ako kumakain. Baka magkulang sa mga bata. Ay, go try the boppies na. 그냥 진짜 케밥같이 생겼. Kebab? It looks like kebab? Hindi nila gusto yung itsura. Hindi sila sanay kumain ng liver. Palimu ko ba? Masarap kaya? Sobrang masarap. Ay, moko. Oh, caldereta na lang, caldereta. If you don't wanna try boppies, it's okay. 잘 먹었습니다. Kain tayo. Gusto ko yung boppies. Kinain ng mga bata yung caldereta. Let's eat. Masarap talaga magluto si Ferds Kitchen TV. No wonder madami siyang suki. At least kinain nila yung caldereta. Sino na madaming nakain na caldereta? Okay na ako sa boppies. Try ko din yung caldereta. Beef caldereta pala sa gata.
lasang-lasa yung gata. Ang mga kids, nagustuhan yung beef caldereta sa gata. Ako naman, parang mas nasarapan ako sa Boppies. Bumili ng donuts ang mga bata. Ito na yung pinaka-dessert. Dito sa Korea, alam nyo, walang choco butternut ang Dunkin' Donuts. Hindi ako mahilig sa donuts eh. Parang sobrang tagal kong hindi kumain nito. Konti lang. Sige na, konti lang anak. Konti lang, konti. Try na. Masarap. Oh. 오, 식감이 이상해. You say goodbye na, Tito Netizens. I can't speak English. You can. That's it. This is my mom's video for today. I hope that you enjoyed watching. And if you're new to my channel, please consider subscribing, like, and share. 나의 mommy so Korean. I knew. Come on, you do Okay, the... good. Bye-bye. Please watch my piano rehearsal soon. Bye! Napakamahiyain.